So, meron tayo dito guys, Novsight H4 LED headlight. Pero ito ay ang upgraded version ng nakasalpak dati kay Pinky. Kasi ito ay tricolor na. So, meron siyang white, yellow at combination ng white and yellow. Ang initial na plano ay dapat isasalpak natin ang isa nito kay Pinky. Kasi kung maaalala nyo sa last vlog natin ay napunde ang mga ilaw ni Pinky pati ang kanyang headlight, kaya nagpalit tayo ng ordinaryong brand. Kasi dati na tong naka H4 din. Tapos yung isa naman ay dito sa sasakyan ni Mrs. kasi naka H4 din to, na katulad nung nakasalpak dati kay Pinky. Pero napunde yung isang piraso. Kaya naman binalik ko muna siya sa stock bulb. Kaso dahil tricolor ito, ang mangyayari yung isa lang ang magiging tricolor. Tapos yung isa ay regular na plain white lang. Kaya naman naisip ko, bakit hindi na lang tong isang pares mismo ang isalpak sa sasakyan. Tapos yung isang natitira dito na plain white lang ang ikabit na lang kay Pinky. Wala lang, medyo gusto ko lang din sana kay Pinky na tricolor, pero mas pangit naman kung itong sasakyan ay plain white ang isa, tapos yung isa ay tricolor. So ganun na lang ang gagawin natin. Sasalpak natin to dito at mamaya i-check natin ang kanyang performance. Sa mga sasakyan guys ay basic lang naman ang pagpapalit ng headlight. So ito yung kanyang stock na saksakan. So hinugot ko lang to rekta doon sa kanyang headlight assembly. Tapos ito tanggalin na natin. So ito yung kamuka ng kay Pinky na nasira. Tapos ito naman yung ating ipapalit. Ito. Yan. Ito siya. Guys, kapag kayo ay magpapalit, mag-upgrade ng mga LED na headlight, ay lagi nyo nga hanapin yung merong parang cover na ganito. Mapapansin nyo, ayan o, pareho siya meron. Yan kasi ang nagsisilbing cut off ng ilaw. Meron kasi mga nabibili na wala na itong cover na to. Yun yung mga nakakasilaw guys. So importante yan kasi para hindi tayo makasilaw ng ating mga kasalubong sa daan. So salpak lang natin to dito. Tapos pasok. Ayan na siya guys. Bali yung socket pala, ito tinanggal ko na kasi andun na iwan yung stock na socket ng isa. Sa kabila ilalagay natin yung kasamang socket. Ito. So nasalpak na natin pareho guys, at ganyan ang itsura niya. Ito yung sa kabila, ito naman yung sa isa. So testing muna natin. Okay, headlight on. Okay, ayan siya guys. Patay tapos bukas ulit. Mali pala ako ng pagkakaintindi dito guys. So single white lang siya pala yung low beam, tapos pag nag high beam, ayan, nagiging combination yata to or yellow lang. Hindi ko sure hindi ko masabi. Parang combination siya pag nag high beam. Pero check na lang natin mamayang gabi kung ano yung actual na performance niya. Pero ayan siya guys oh. So hindi pala siya yung merong white, yellow and then combination. So wala ka palang ganong option. Kala ko kasi ganun yung function niya. So mali ako ng pagkakaintindi dun sa post sa Shopee. Pero okay lang din naman. At least yellow yung high beam. Maganda rin naman yun. So balik tayo mamaya kapag dumilim. Tapos yung isa pala, yung tinanggal natin dito, ilalagay natin ulit kay Pinky. Nga pala guys, yung ating Ranger 150. Ito, nakatambak dahil wala pang ORCR. Kaya lang muna natin siya dyan. So
Okay guys, so nagamit na ni Mrs. itong sasakyan pero medyo nagrereklamo siya dahil wala sa alignment yung ating headlight. Mas mataas itong kaliwa kumpara sa kanan. Siguro nangyari yon nung inadjust ko dati yung level ng headlight niya dun sa unang H4 na kinabit namin. Ang nangyari kasi, inadjust ko siya nang nasa kalsada lang kami. Wala kaming ginamit na ganto na pwede naming pagbasihan ng level ng headlight. Kaya ngayon natuto na ako sa aking pagkakamali. Ito yung current na level ng headlight sa kanan. Ewan ko kung kita sa video pero mas mataas talaga itong kaliwa kumpara sa kanan. So ang gagawin ko ngayon, i-adjust ko ng i-adjust hanggang sa pumantay, tapos tsaka natin i-check mamaya yung actual na buga niya kapag tayo ay nasa kalsada. So eto na siya guys, pagkatapos nating i-adjust low beam and high beam. Di pa ako 100% sure, pero parang pantay naman na. Pero para makasigurado, kailangan talaga natin siyang i-testing sa kalsada. Pero malaki na yung inangat nitong right side. Okay guys, so nakakita tayo dito ng bakanteng pader sa pinagpa-parkingan din ni Sandy. So kung makikita nyo, yung ating kanan ay slight lang, konting-konti lang mas mataas sa kaliwa. Hindi siya masyadong pansinin kapag malapit, pero kapag nilayo ko siya ng konti, ewan ko kung kita sa camera, pero ayan, dito mas kita na mas mataas yung kanan. So i-adjust muna natin ulit. Yan, puta baba pa. Konti pa? Konti pa. Kita? Okay, mukhang okay naman na siya guys. So testing ulit natin sa kalsada. Kapag hindi pa rin, babalik-balik tayo dito hanggang makuha natin yung tamang pagkakapantay. Kasi nga, kailangan nating sigurado na hindi tayo nakakasilaw ng ating mga kasalubong. So mukhang pantay naman na yung buga niya. Okay na siguro tayo dito. Ito yung low beam, tapos kapag nag high beam, ayan, may halo siyang dilaw. So ayun nga, hindi pala siya talaga tricolor. So yung low beam niya ay white, ang high beam niya ay yellow. Ito, medyo madilim. Tapos kapag nag high beam, ayan, ganda, ganda. Lalo to kapag tag-ulan, malaking pakinabang yan. So guys, kapag naka-off ang headlight natin, ayan, tapos on ko ulit, ayan. Tapos high beam. So ayun guys, ang ating naging install dito sa Nov site na dual color lang pala, hindi siya tricolor. Again, sorry po. So malakas siya guys, ang ganda nung high beam niya. So kung gusto nyo rin ng ganitong product ay ilalagay ko na lang sa description ang Shopee link kung saan natin siya na-order dahil legit siya guys na Nov site. So salamat sa panonood at see you sa next content. Peace!